Pero kapag may nakita akong mali, papatikusin ko kayo. Ako po ang unang bumatikos sa kanila. Hindi pa siya umuupo. Yung po yung pagtanggal nila kay Attorney Vic Rodriguez. Ako po yung unang nag-vlog nun. At nung binlog ko po yun, kilala niyo po si Thinking Pinoy. Yan. Minessage niya po ako. Marami siyang sinabi sa akin at isinumbong niya ako dun kay Palaka. Dun sa Butod. Ngayon itong si Butod ay nag-message po sa akin. Ang sabi niya, wag ko daw pong awayin si Barney, si Thinking Pinoy. At wag ko daw pong ituro yung bahay. Bakit ko naman ito? Anong meron sa bahay? Binigay niyo ba yung bahay? Yung ba yung naging bayad at sulsul niyo dun sa tao habang ini-endorse kayo nung eleksyon? Kilala ko po sila. Kilala ko sila. Kilala ko sila. Yung na-meet mo sila, kita mo na ba yung hitsura niya, parang bangag talaga siya? Sa kutis, makikita mo na ang isang tao ay palainom ng alak, may bisyo. Kasi kapag hindi ka natutulog, lumalabas po yan sa kutis. Kaya kita nyo kapag mas marami tayong tulog, pagising natin sa umaga, maganda tayo, di ba? Eh hindi nga sila natutulog. Tingnan nyo naman yung mga kutis, akala mo hindi mayayaman. Mas maganda pa yung kutis ko. Naka! Patayari ka ni Kukak! Hindi, sa totoo lang, pinupuri naman nila talaga yung kutis ko pag nakikita nila ako. Pero, huwag tayo maglaro ng bobo-bobohan sa katanga-tangahan. Correct! Diba? Huwag mo kaming laruin. Una sa lahat, katulad ko na 23 years ng OFW, ramdam ko po yung hirap. Matagal akong nahiwalay sa pamilya ko, tiniis ko yun. Na akala ko, yung sinuportahan kong presidente ay makakatulong sa mga OFW na katulad ko. Marami kang ipinangako sa mga OFW na hindi mo tinupad. Nabudol! Nabudol! Nabudol ka! Madam Pudol! Mambubudol! 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 Bakit ka nabudol? Magaling umarte. Wow, artista! Artista, akala mo kung sinong mababait kapag nakaharap. Pag nakatalikod, Pag nakatalikod, ang kausap yung mga kapwa nila mayayaman. Diba? Sino ang sinuportahan nila? Kanino nila ibinigay lahat ng business? Lahat yung naiya. ayan, naiya. Nabinta na. Yung private sector, binigay sa mga kumpare, sa mga kumpadre. Yun ang ginawa niya. PCSO. PCSO, saan kayo nakakita na nagkaroon ng 433 winners na isang number lang ang tinayaan? Kay Pangaklan! Paano nakapagsampa ng kaso ang manager ng PCSO na ang lawyer na hinire sa US ay sikat at mamahaling lawyer? Nako, sino yan, madam? Yung lawyer, si Mel Robles. Mel Robles, Nagsampa ng milyonaryo. kaso kay Maharlika. Ang kinuha niyang lawyer ay lawyer ni Johnny Depp. Wow, yayayamanin! Na ang nagastos si Johnny Depp sa kasong yun ay $5 million. Saan kukuha ng $5 million yung taga PCSO? Sa luto. Diba? Panalo. Luto. Linuluto nila yung loto. Linuluto ang loto. Ito pala, Madam Peoples, sa loto, sila araw-araw panalo. At sigurado. Sa loto, ang BBM admin ay panalo at sigurado. Tapos tayo kawawa, mga sobrang mga kasinungalingan. Kasi po ako, ang puso ko po ay nasa mga OFWs. Dito tayo, madam. 23 years po akong OFW. Ayokong maranasan din naranasan ko na hindi ko nakasama yung magulang ko hanggang sa namatay sila. Hindi ako nakauwi. Hindi ko nayakap.
yung pinangako mo na magbibigay ka ng maraming trabaho sa OFWs para hindi na sila bumiyahe, hindi mo tinupad. Sinungaling! 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 Kaya pakain kita sa aso. Hindi mo tinupad. Hindi mo alam yung pakiramdam ng mga OFW na mahiwalay sa mga anak at mga asawa at sa pamilya nila. Yung mga OFW na nagtatrabaho dahil meron silang pamilyang may sakit, tinitiis nila lahat ng lungkot na yon, pero ikaw, singhot ka lang ng singhot. Wala kang pakialam sa nararamdaman ng mga OFWs. BBM Bangat! 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 Kaya BBM Bangat! maraming salamat po sa inyong lahat. Huwag po tayong tumigil sa paglaban sa kasamaan. Tuloy lang po natin ang laban kahit umuulan. Yes po yan. Dahil meron pong kasabihan na there is always a rainbow after the rain. Pero kung hahayaan natin na mamuno ang isang adik, hindi na tayo makakakita pa ng magandang kulay na rainbow, kundi puro darkness. Tama! Kaya tuloy-tuloy lang po ang paglaban natin sa kasamaan ng administrasyong bangag. BBM Bangat! 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 Maraming salamat po at na-share ko sa inyo yung istorya ko bilang isang OFW at pagpalain po tayo yung nawa ng Panginoong Diyos. Maraming salamat! People's Talakila! Kasunod na ngayon na ginugugur si Bibi Sara, parang sa kayo para sabihin niyo na sumuko na si Pastor Tiguloy. Hello, madam. Yung pakiusap namin sa'yo na yung kapatid mo magsalita tungkol sa hair follicle sa mga yung, 5,500 flood projects, ipinapakiusap namin sa iyo yan. Ang galing mo naman makiusap, pero yung pakiusap namin hindi mo pinapakinggan, madam. Huwag tayong manggagalit, huwag maasin. Saka alam nyo, wala akong pakialam kung magkapatid kayo dalawa ng presidente. Noon tumakbo kayo bilang isang politician, ibig sabihin, gusto nyo mag-serve sa mga Pilipino. Aalisin nyo dyan yung pamilya nyo. Walang pakialam ang magkapatid dito. Ang unang nyo lang iintindihin dyan ay yung mga Pilipino. Kasi kaya nga kayo tumakbo para pagservisyohan ng taong bayan. Hindi para magkutsaba kayo na magnakaw kung saan-saan. Pati asawa ng presidente nakikialam. Diba? Wala kang mandato. Unang-una, wala kang dapat office Kasi asawa ka lang, hindi ka namin pinoto. Malacanang ka na. Diba? Tapos nasa Malacanang kami office ka. Hello, ganda mo.